Hi guys, um, welcome to MK's video. Etong tutorial na gagawin ko is para matulungan natin yung mga gustong mag-set up ng wireless security system. Ng mga camera na complete setup na. Para eto will be a guide para dun sa mga gustong matuto kung paano ba sineset up yung camera, yung NVR, at saka ano yung mga kailangan. So ngayon, papakita ko lang sa inyo, this is a complete setup ng pag-install ng CCTV camera. Ano yung mga kailangan natin? So kung makikita nyo, dito, ito yung mga kailangan lang na device para makapag-set up tayo ng camera. Ngayon, itong tutorial na to, kahit wala tayong laptop, kaya nating mag-set up ng NVR, patakbuhin at saka i-configure ang buong system ng CCTV. So, kung makikita nyo dito, may etong brand na ginagamit natin, this is an Ignition brand. Isang brand lang yung ginamit natin para yung compatibility ng lahat maayos. So, mayroon ding dawa, depende sa inyo. So, etong papakita ko ngayon is Ignition brand. So, ang unang device ng gagamitin natin dito ay itong NVR. Okay, this is the NVR. Ito yung box niya. This is an AccuSense NVR. Ito, yung mga baguhan lang, ito ang device na ginagamit para mag-record ng mga image na galing doon sa camera. Yung mga video na galing sa camera, dito natin i-record sa NVR. But, etong NVR na to, sa loob niyan, pag binili niyo itong NVR, wala pa siyang kasamang drive, hard drive. Ito yung hard disk niya. Okay? So, may isa akong video dito, unboxing of AccuSense. And then, paano i-set up to. Tingnan nyo yun para dun sa setup natin, mag-guide kayo kung paano to kinakabit dito sa loob. So, check nyo yung video tutorial ko in the regarding dun sa NVR ng AccuSense. So, for now, papakita ko to. Yung unang device na gagamitin natin is the NVR. Nandito na yung hard drive. And then, ang second device na gagamitin natin is yung PoE switch. Etong switch na to is an IP base. Iba yung analog, yun yung mga traditional pa. Pag IP means, ang ginagamit na natin dyan is network cable. Mga ganito lang ginagamit natin. Tapos, ang tawag dun sa camera natin is IP camera. So, etong PoE switch, may kasama na tong power. So, pag kinabit mo yung camera natin, etong camera natin, hindi nyo na kailangan ng power. Pasensya na, maingay. May naraplano. Pero, sige, continue tayo. Yan. Eto, kung makikita nyo, yung camera natin, ang tawag dito is IP camera. Okay? This is the PoE switch. Eto is a network switch. So, ibig sabihin, kaya siya PoE, power over Ethernet. Ibig sabihin, pag kinabit natin yung camera, using this one, may power na siya kaagad. So, mamaya makikita nyo, kakabit lang natin tong camera, kabit natin dito, may power na. Ibig sabihin, pag nag-set up kayo ng mga camera, ng mga project nyo, hindi nyo na kailangan maglagay ng power kasi napapower na siya ng PoE. So, ganun na siya kadali ngayon. Yan ang advantage ng PoE camera. Okay. So, ngayon, papakita ko dalawang camera to. Kung may PoE tayo, ang next device na kailangan lang natin is yung camera. Ito yung camera, IP camera ang tawag dito. This is the dome type and this is the bullet type. So, yan, usually, ang bullet type na mga ganito, ito magandang brand to, at saka maganda yung camera na to. Ito, sineset up to sa labas, mga outdoor pwede to. And then, IP67 na rin to, kahit maulanan to, mabasa, okay lang. Huwag lang talagang ilulubog. Ito, ganun din, mga dustproof na rin siya. Itong dome camera. So, yan. And then, ang isa pang kailangan natin, dun sa setup natin, meron na tayong, pangatlo yan yung camera. Ngayon, kailangan din natin syempre, kailangan natin ng LCD monitor. Para ikakabit natin yan mamaya doon sa NVR. And then, ang isa pa is kailangan nyo ng router. Etong router na to, kung meron na kayong existing router sa bahay, kung
PLDT man yan o Globe or dito any internet dun sa bahay nyo, pwede nyong kailangan din natin gamitin to. Kung makikita nyo tong router natin sa bahay, mayroon yang network. So yan, network na yan, kakabit lang natin yan papunta doon sa PoE switch. Yan. Ano ang purpose nito? Bakit kailangan natin to? So, ang purpose nito, once na kinabit natin to dito sa network natin, siya ang bibigay ng mga IP address o tinatawag natin na DHCP server. O, may mga maririnig kayo dyan na dapat may DHCP server kayo. Ang ibig sabihin ng DHCP server, siya yung magbibigay ng mga IP address dun sa camera natin at saka sa NBR. So, pag kinabit natin to dito, eto, magkakaroon ng IP address yan. Parang mobile phone nyo lang, di ba? Nag-connect kayo sa internet. Kung may mobile ka, may laptop ka, nag-connect ka sa internet, may IP address kayo na binibigay si DHCP server na galing sa internet. Now, parang ikaw si .1, eto si .2, si .3, doon sila nag-uusap-usap doon sa IP address na yon. So, napaka-importante ng router or Wi-Fi doon sa setup nyo. Yan. Kung wala namang internet, ang gagawin nyo dyan is pwede kayong bumili ng router or may iba pang way para i-connect yung siguro sa other video na papakita ko, we can do manual na tinatawag, manual configuration. Pero kung may router ka na, napakadali ng setup. Okay? And then yung mga cables, sa ganitong setup kailangan natin ng network cable, no? 4 na network cable. Yan, para sa camera, para sa switch, router, papuntang switch, and then para sa NVR. And then, kailangan din natin ng mouse, syempre. Kung makikita nyo, itong mouse, kakabit lang natin ito sa NVR. Tapos, kahit wala kayong keyboard, okay lang. Kasi, mayroong lumalabas na keyboard doon sa NVR natin. Tapos, mayroong din kayong, kailangan din natin ng HDMI cable, guys. So, etong HDMI cable, kakabit natin dito sa NVR para makita natin yung output ng NVR. Okay? Para doon natin i-configure yung system. Kung makikita nyo, walang laptop to, papatakbuhin natin yung buong setup. Okay, ngayon, papakita ko sa inyo, kukonect natin to isa-isa. Then, after makonect natin to, papasukin natin dito sa system. And then, pag nag-power on na si NVR natin, doon natin isi-set up yung configuration ng mga camera. Ngayon, ito yung connection. Okay? Una, kabit natin yung, syempre, yung mga power ng mga switches natin. Okay? May mga power cable yan. Pa-power natin si PoE. Okay? And then, ipa-power din natin si NVR. Si monitor, pa-power natin. Tapos, yung power ng NVR. Okay. Yung power ng NVR natin. Yan, makikita nyo, naka-on na siya. Yan, may power na. Yung switch natin din, may power na rin. And then, si router natin, pa-power din natin. Yan, nag-up na yung NVR natin. So, yung sabi ko, yung router natin, mayroon siyang LAN cable sa likod. Okay? Then kakabit natin dito. Kahit saan nyo naman ilagay dyan, okay na. And then, yung NVR natin, ito, kakabit ko to sa NVR. Puntang NVR. Mamaya, papakita natin yung connection. Kuya Ma, please. Papakita natin sa kanila yung connection. And kakabit ko dito. And then, kakabit natin dito sa likod. Ito, sa likod. Okay, kakabit natin sa likod. NVR. Okay. And then, ito, pakita ko rin yung HDMI. Here, sa likod.
May HDMI siya para to sa monitor natin. Yan. Yan lang naman kailangan mo sa NBR, the network, the HDMI, then the power. Okay, then yung mga camera natin. Yung camera natin. The network for the camera. Yan, tapos kakabit lang natin yung camera dito. Then, UE. And then the other cable para sa camera. Yan. Okay, kita nyo yung setup? Napakadali. Yan, umilaw na yung camera natin. May ilaw na rin yung mga cameras natin dyan. Ibig sabihin, it was powered ng PoE. So, may mga ilaw na yan. And then, ayan, connect siya, connect. And then, ito yung mouse natin. Ito yung monitor natin. Kung makikita nyo. Sorry, hindi pa nakakabit yung, yung USB. The USB para dun sa mouse natin. So, hindi naman natin kailangan ng keyboard kasi tingnan nyo to sa screen. Pag nag-click tayo dyan, pwede tayong mag-type. So, kahit wala kang keyboard, hindi na natin kailangan. And then, yan. Kung makikita nyo, fully set up na tayo. May dalawa tayong camera, may router, may switch, and then NVR, and then the monitor. So, yan. Ito lang, kailangan natin, makakapag-set up na kayo ng sarili yung security camera na kahit dagdagan nyo yung camera dito kasi 60 naman yan, pero yung marami. So, okay, yung next natin will be the tutorial kung paano isa-set up yung camera, paano natin na-access yung system. Okay. Guys, okay. Once we open yung NBR natin, pinower on natin yun, makikita nyo sa screen, ito yung lalabas nyo sa screen natin. Okay? Ito yung, diba, wala pang setup yan. It's a newly open NBR. Okay, ito yung lalabas nyo sa screen natin. Okay? Itatanong nyo yung region, anong language, anong time zone. Yan. Just click it and then select. Okay, now select Philippines, and then yung time zone natin usually Beijing or Singapore. Parehas yung time zone natin with them. And then the date, month, and year. Yan, format, tapos system date. And then just click okay. Then after that, magtatanong yung system ano yung password na gagamitin natin. So you need to type your password. For example, for this one, just need to type your password, okay. Test 1, 2, 3. Okay. Oops, it's not acceptable. Test 1, 2, 3, 4. Okay. At least 8 characters yung kailangan natin. So, kung makikita nyo dyan, the password is test 1, 2, 3, 4. Okay. Oh, may kulang pa. Oh, it should not contain 1, 2, 3. Okay, you need to change it. Sabi niya, bawal daw yung may 1, 2, 3. So, yan, makikita nyo pag may mga suggestion naman dyan for the password. Okay. Oh, hindi rin ito pwede. Okay. Okay, kung makikita nyo na satisfied niya, test 2025 accepted. Test
week, but pwede natin gamitin. Okay? This pattern. So, kung gusto nyo maggawa ng pattern, pwede ka maggawa ng pattern. Okay? For me, M. Since MKS. Then goes. Draw pattern again. Okay. Then we have a pattern, we have the password. And then click activate. Click auto. Okay. Okay. Since wala pa tayong hard drive na naka-set up, makikita nyo to, wala pang hard drive dito, but during dun sa unboxing, papakita natin yun kung paano i-set up yung hard drive. Okay. And then network configuration failed. Wala pa doon na DHCP na naka-enable. And then just click next. This heat connect is for remote. Yeah, later saka na natin activate. And then in order to help you reset your password, we highly recommend you to enter information below. Okay. You can type your email address here.